yung sinasabing nagsisinungaling. Regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item? He's lying. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Pinag-uusapan natin ay hindi yung GAA. Ang in-expose po ni Kong Isidro ay yung BICAM report po, wherein nagsama-sama yung mga buhaya para ilagay ang blanco at ipapirma yung final doon kay Marcos Jr. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo. Nasa public view naman daw itong DBM website o itong national budget natin. Pero ang pinag-uusapan natin ay hindi yung GAA. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon. Puno ng blanco. Ayan o, blanco. Paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. Kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na report ng Bicam, ayan po, pirmado nila eh. Pumipirma po ng blanco check yung mga ito. Delikado tayo rito. Anong dapat nating singilin? Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung chief of staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede yung kung meron man silang itinatag na technical working group. At lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka ho, meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po, meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Itong si Marcos Jr., parehas ang sinasabi ng Bicam, parehas yung sinasabi ni Lucas Bersamin, parehas din yung sinasabi niya. Therefore, alam niya at malamang sa malamang, siya ang nasa likod nito. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Ulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill. At pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po yung nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney Vic, bakit po tahimik ang mga senador at ibang congressman sa issue na to? Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Kinakailangan malinaw tayo. Ang punto rito ay yung Bicam report. Itong Bicam report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag pong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito. Ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Pupunta tayo, may tanong rito. Pupunta tayo mamaya doon sa sinabing layar. Ito, babasagin ho natin yung pagsisinungaling ng Malacanang at pagpapakalat ng fake news. At yan po, unconstitutional na nakikialam ang Bicameral Conference Committee. Higit po roon, ang panukalang budget po ng tanggapan ng Pangulo ay higit na bababa kumpara sa final form and final amount na ipinasa ng Bicameral Conference Committee na wala namang authority talaga. Bakit po natin sinasabing unconstitutional yan? Silipin din po uli ninyo yung ating saligang batas. Article 6, Section 25, Paragraph 1. Ulitin ko ho Article 6, Section 25, Paragraph 1. Hindi maaaring dagdagan ng House of Representatives ang halaga ang pinapanukalang taunang budget ng tanggapan ng Pangulo. Hindi nila ito maaaring palakihin, maaari nilang bawasan, pero hindi maaaring dagdagan. Unconstitutional po iyan. At ulit, dito po sa 2025 unconstitutional budget, pangalawang basihan kung bakit po unconstitutional. Higit pong lumobo, bumukol yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo nung ito po ay dumaan na sa Bicam.
Itong vice cam na to, uulitin ko, wala pong authority ito sa ating saligang batas na pakialaman ang ating taunang budget. So dalawa na ho, yung ating basihan ng pagiging unconstitutional. Ito naman po, pag-usapan natin, yung sinasabing nagsisinungaling, sino po ang sinungaling? Blanco po yan eh. Malinaw po, blanco po yan. Oh. Ito po yung mga pumirma. Yan po yung mga pumirma. Blanco po ito. So wala pong pagsisinungaling na ginawa nung kami po ay naglahad sa sambayan ng Pilipino kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Para lang po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay isang veteranong mambabatas. Ang kanyang pribadong buhay, siya po ay isang bangkero. Bangker po si Congressman Sid Ungab, magaling po iyan at buo po ang integridad niyan. Siya po bilang congressman ay naging chairman din ng Ways and Means Committee. Ways and Means. Ano po ginagawa ng Ways and Means? Si Sid Ungab, noong panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ang speaker po niyan ay si Speaker Sonny Belmonte, pagtanong po nyo, siya po ang chairman ng Ways and Means Committee. Siya po yung nagpasa ng batas na binubuwisan yung mga sin products, yung tobacco, yung sigarilyo, yung alcohol, at yung tinatawag nating mga produktong gumagamit ng mga sweetener or sweetened beverages and sweetened products. Bakit po importante nating masabi yun? Because that is a landmark piece of legislation dahil yung pera po, yung revenue na kinikita ng gobyerno mula dyan sa excise tax on tobacco, on alcohol, on sweetened food and beverages, yan po yung nagpopondo automatically sa tinatawag nating Universal Healthcare Law o mas kilala doon sa PhilHealth na siniro po ng Marcos administration ngayong taon. Yan po ang expertise ni Congressman Sid Ungab. At bukod po dyan, siya po ay nagsilbing minsan bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriation. So maalam talaga ito pagdating sa proseso ng budgeting. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ay 2 beses naging chairman ng Committee on Appropriation. Matinong tao po ito, marangal na tao po ito, at alam niya yung kanyang mga sinasabi at alam niya ang patakaran pagdating sa tamang proseso ng paglimbag ng budget. Hindi kagaya ng member po ng Vice Cam. Ayan oo, blanco, pirmado. Pagsaliksik po yung ibang nating kababayan, malinaw po dyan. Pagka-enroll bill, ibig sabihin, tapos na po yun eh. Ito na yung final form, ito na po yung naging basihan ng GAB, yung General Appropriations Bill. May blanco pero nakapagpagawa sila, nakahulma sila ng General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan, ang kakapal na muka, sinampa sa tanggapan ng Pangulo. Ang problema, kahit nangangalampag na ang sambayan ng Pilipino na unconstitutional budget siyang pipirmahan mo, pinirmahan pa rin. Yan ang problema dito sa ating gobyerno ngayon sa ilalim ng Marcos administration. Kay MacReb, ang Malacanang kasi ang naglalagay ng mga halaga sa mga blanco. MacReb, pupunta tayo dyan. Ito na nga po yung ating pag-uusapan, yung blanco. Ang dami pong blanco. Ulitin ko, hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan muna yung tariff, yung revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila eh. Pumipirma po ng blanco check yung mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanco. Huwag ko kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo. Ayan po, pinakikita ko sa iyo, blanco. Yan po, blanco. Sino ang nagpuno ng blankong ito? Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa Bicameral Conference Committee ay yung third house o yung third chamber. Mayroong lower chamber, may upper chamber. Nakialam po, itong Bicameral Conference Committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan. Kay Laila Pag, sino po yung tinutukoy nyo na fourth chamber? Darating tayo dyan, Laila Pag. Meron pong fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po natin lahat alam. Sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Tapos na po eh. Pirmado na. Sarado na. Yung committee report, tapos na po. Hindi pa pwedeng itanggi ito, pirmado eh. At ito pong kopyang ito, ay hindi lamang si Congressman Sid Ungab ang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalhan ang lahat ng senador via email. So public document po ito.
Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po, mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, ang assumption po ng batas, since mas representative kayo ng tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino, dapat dyan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula. However, yung Senado maaaring mag-approve o kaya makipag-usap sa kanila, mag-disapprove o kaya mag-reconcile po sila. Yun lang po ang purpose ng Bicameral Conference Committee. Subalit, blanco. Comes now the most difficult question. Sino ang nag-fill up ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung chief of staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede yung kung meron man silang itinatag na technical working group. At lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Bawal ho yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody, bisitahin po ninyo yung ating saligang batas nang mahimasmasan po kayo at matauhan po kayo na sadyang illegal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito na po, yung ikatlong unconstitutionality. Sino ang pumirma o sino ang naglagay ng mga halaga sa mga blankong ito? Hindi ho kasi pwede, malinaw po rito Sa omnibus motion, meron po nakalagay dito sa kanilang, ito po lahat galing sa kanilang report. Sabi po sa kanilang omnibus motion, yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance, ito na nga po yung Vice Camp, are authorized to effect, pakinggan ho nyo yung technical staff po nila, binigyan nila ng otoridad, na to effect corrections lamang of typographical, grammatical, and printing errors. Yan po ang malinaw dito. Ang pwede lang nilang punan o tamain ay yung mga effect corrections of typographical, yung spelling, halimbawa. O kaya yung mga grammatical, mali po yung English. O kaya yung mga printing errors. Pero hindi po nila pwedeng pakialaman yung halaga nito. Hindi po nila pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga, kahit 1 sentimo ang mga blankong ito. Bawal po yun, illegal po iyon, unconstitutional po iyon. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon. Puno ng blanco. Ayan o, blanco. Paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka ho, meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po, meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Bakit po importante? Kasi tingnan ninyo, blanco. Pag blanco, paano ka nakabuo ng budget na ang halaga ay 6.32 trillion pesos? Saan galing yung 6.32 trillion pesos? Ulitin ko, kahit po yung mga mag-aaral sa elementarya, yung basic math, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Pero kahit po kayong napakatatalino nyo ng lahat na nakasubaybay po sa akin, sagutin po nyo ito, 3 plus blank, magkakanong lalabas ang halaga? Ang hirap po sagutin, hindi ba? 3 plus blank, ang lalabas sa halaga ay magkano? Hindi po natin matiyak. Yun po ang nangyari dito sa 2025 budget. Itong mga blankong to, merong isang grupo na nagpuno ng mga halaga nito. Sino yun? At kung sino man kayo, wala kayong authority. Bawal yan. Whether yung nagpuno nito ay nagmumula din sa subcommittee, o may subcommittee ang Vice Camp, o dili kaya sa Executive Department, baka may nakatagong fourth chamber dyan, na sila ang pupuno ng mga halagang ito. Kaya importanteng nalalaman ho ninyo ito bago po matuluyang ilihis ng gobyerno ang kanilang naratibo. Ang naratibo po, blanco, yung Bicameral Conference Committee report. Importante po ito at sabi ko nga ho kanina, lahat po dapat ay recorded. May record po, ito na nga po yung record, pinapakita ko sa inyo.
Sapagkat itong papel na ito is not an innocent piece of paper or document. Ito po'y may evidentiary value. Ano po yung evidentiary value nito? Unang-una, blanco, paglabag sa ating saligang batas. Pangatlo, yung mga pumirma po rito, it's a clear abandonment of a sacred constitutional mandate, of a sacred constitutional duty na bantayan ang kaban ng bayan at kahit isang sentimo ay hindi dapat masayang. Yan ang value ng dokumentong ito. Hindi po ito innocent piece of paper. Yan ang kainaman din naman sa gobyerno. Napakarami po kasing kopya nito. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang manloloko ng sambayan ng Pilipino. Nakakala mo, walang lalabas na dokumento na magpapakita ng kalokohan ninyo.